Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Siguro naman ay pamilyar kayo sa inyong mga nakikita. Magkano na ba ang mga halaga ng mga ulo ni Rizal? Palitan mo na ang ulo ng mga barya. Wag lang ang 1 piso dahil ito ay nakalaan sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At yan ang ating pagkukwentuhan ngayon. Ang mga 1 piso standard circulating coin. Ibig sabihin mga kabarya, hindi kasali rito ang mga special commemorative coins dahil marami ring inilabas na ang portrait ay mukha ni Jose Rizal. Umpisahan natin sa pinakapopular na barya sa Pilipinas. Ang 1 piso Jose Rizal Filipino Series. Ito ay ginawa sa 2 taon, ang 1972 at 1974. Sa obverse ay makikita o sa harap ang portrait ni Dr. Jose Rizal na naka-side view. Yan ay ayon sa Numismatics Philippines at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ayon sa enumista.com, ito raw ang reverse o ang likod. Bahala na lang kayo mga kabarya kung sino ang inyong paniniwalaan dahil meron silang kanya-kanyang dahilan at maliit na bagay lang naman yan mga kabarya. Sa likod o sa reverse ay makikita naman ang imahe ng official coat of arms of the Republic of the Philippines. Magkano ba ang mga estimated prices ng mga ganitong barya? Ang 1972 kapag good 19 pesos, kapag very good 22 pesos, kapag fine 24 pesos, kapag very fine 34 pesos, kapag extra fine 43 pesos, almost uncirculated 80 pesos, at ang uncirculated 80 pesos din. Ang taong 1974 naman kapag good 14 pesos, very good 14 pesos, fine 15 pesos, very fine 30 pesos, kapag extra fine 30 pesos, almost uncirculated 41 pesos, at ang uncirculated 48 pesos. Sa Lazada may mabibili ka 25 pesos, sa Shopee 30 pesos, sa Carousel 20 pesos, at sa mga grupo naman sa Facebook, ang pinakamababa na aking nakita ay mabibili mo sa halagang 5 pesos. Siguro naman malinaw na ang kasagutan sa karamihan na nagtatanong kung magkano ba ito mabebenta. Yan ang kanyang mga estimated prices. Bago nga pala natin ituloy mga kabarya, ay may sorpresa nga pala ako sa inyo pero hindi pa ngayon. Dahil alam nyo ba mga kabarya, ang ginawa kong video tungkol dito, totoo ba? Piso 1972-1974. Yan ay mga kwento tungkol sa 1972-1974 na 1 piso Jose Rizal. Kung bakit marami ang may hawak nito ngayon. At ang totoong halaga, 1972-1974, 1 piso. Yan ang aking mga videos na maraming views at bilang pasasalamat sa inyong mga suporta. Kapag ang aking channel ay umabot na ng 10,000 subscribers, lahat ng revenue ng 2 videos na yan ay ibibili ko ng ganyang barya at sa mataas na halaga. 4 times na nakita nyo na presyo sa Lazada. Kaya't kung hindi ka pa nagsasubscribe, back naman, subscribe naman dyan. Ang pangalawa naman ay ang 1975 hanggang 1982 na 1 piso ang bagong lipunan series o ABL series. Ang portrait sa harap ay nakapaling ng konti sa kanan ni Dr. Jose Rizal at ganun din ang sa likod. Makikita ang coat of arms of the Philippines. Ang taong 1975 ay may estimated price. Kung very fine, 28 pesos. Kung extra fine, 28 pesos din. Kung almost uncirculated, 51 pesos. At ang uncirculated ay 100 pesos. At ito ay may mintage na 40 million pieces. Ang 1976 naman, from fine to almost uncirculated ay 32 pesos. At ang uncirculated ay 57 pesos. At ito ay may mintage na 30 million pieces. Ang taong 1977, kapag fine, 12 pesos, very fine, 13 pesos, at extra fine, 32 pesos. At ito ay may kabuuang ginawa na 14,771,000 pieces. Ang 1978 naman, kapag fine ay 12 pesos, very fine, 42 pesos, extra fine, 52 pesos, hanggang almost uncirculated. At ang uncirculated ay 90 pesos. At ang mintage nito ay 19,408,000. Taong 1979, kapag fine ay 31 pesos, very fine 55 pesos, extra fine 60 pesos, almost uncirculated 67 pesos, at ang uncirculated ay 85 pesos. At ang kanyang mintage ay 321,000 pieces.
Ang 1980 ay may estimated price na very fine na 54 pesos at ang mintage nito ay 19,693,000 pieces. Ang 1981 naman kapag fine ay 17 pesos, very fine 37 pesos, extra fine 49 pesos, almost uncirculated 57 pesos at ang kanyang mintage ay 7,944,000. At ang huli na taong 1982 kapag fine 15 pesos, very fine 41 pesos hanggang extra fine, almost uncirculated 46 pesos at ang uncirculated ay 62 pesos na may mintage na 52,110,000 pieces. Lahat ng gusto nyong malaman sa barya na yan, panoorin nyo na lang ang aking ginawa. 1 piso Jose Rizal, 1975 to 1982. May mga ginawa kasi na special and circulated na gawa sa Franklin Mint kada taon. At hindi na natin i-discuss ngayon at yun ang may mga matataas na halaga. Ang pangatlo naman ay ang 1 piso large type Flora and Fauna series. Sa harap ay ang portrait ni Rizal na naka-side view sa kanan at sa likod naman o sa reverse ay ang tamaraw na tumatakbo pa kanan. Ito ay nag-circulate taong 1983 hanggang 1990. Ang taong 1983 ay may estimated price from 52 pesos hanggang 61 pesos at ang 1984 naman ay from 10 pesos to 78 pesos uncirculated. 1985, 20 pesos to 80 pesos uncirculated at ang 1986 ay very fine lang na 10 pesos at ang 1987 ay 26 pesos, very fine condition. 1988, 15 pesos to 36 pesos almost uncirculated at ang 1989 from 23 pesos hanggang 120 pesos kung ito ay uncirculated. At ang 1990 from 15 pesos to 69 pesos. At kung inyong susuriin, ang taong 1987 ay may pinakamababang mintage na mayroon lamang 1,391,000 na piraso na ginawa. At ito ang dapat nating hinahunting. Ang sumunod naman ay katulad ng disenyo ng Flora and Fauna series. Ito lamang ay pinaliit ang sukat at ito ay tinatawag na Improved Flora and Fauna series. Ito ay nag-circulate taong 1991 hanggang 1994. At ang mga estimated prices nito ayon sa numista kapag 1991 from very fine to uncirculated, ito ay may 31 pesos hanggang 54 pesos. At kapag 1992 naman from very fine to uncirculated, ito ay may 25 pesos hanggang 35 pesos. 1993, very good to uncirculated, 18 pesos to 48 pesos. At ang 1994 from 6.1 pesos hanggang 54 pesos uncirculated. At ang mga mintage nito ay halos pare-parehas lamang na matataas. Kaya anumang taon ay pare-parehas ang presyo na iyong mabibili. Sa Lazada may nakita ko nagbebenta kahit anong taon 30 pesos each. Ang sumunod naman ay halos pareho rin ang disenyo sa kanyang ubers pero nakasulat dito ang denominasyon na 1 piso. At sa likod nito, ang Bank Seal of the Philippines, imbis na tamaraw. Ito ay ang 1 piso BSP series na nag-circulate simula 1995 hanggang 2003 kung ito ay non-magnetic at inyong makikita ang kanyang mga estimated prices. At kung ito naman ay magnetic from 2003 hanggang 2017. At yan mga kabarya, ang kanyang mga estimated prices. At ang apple of the eye ng mga kolektor ay ang taong 2005. Bakit? Panoorin nyo na lang ang ginawa ko na full video tungkol dyan. Ang top 10 1 piso all in lahat andito na. At ang huli nating pagkukwentuhan ay ang huling labas ng BSP. Ang New Generation Coin 1 piso. Sa obverse, imbis na naka-side view ang mukha ni Rizal sa kaliwa, ito ay nakaharap at sa likod nito ay makikita ang waling-waling na endemic plant. At inyong mga nakikita ang kanyang mga estimated price na ayon sa ennomista.com. At kung gusto nyo namang malaman ang mga dapat hanapin sa mga baryang ito, ay panoorin nyo na lang ang full video na aking ginawa tungkol dito. Kung ako ang tatanungin sa mga 1 piso ulo ni Rizal, ano ba ang aking kokolektahin? Kung hindi natin isasama ang mga proof coin o mga special uncirculated. Tanging mga standard circulating coins lamang ang ating pag-uusapan. Ito ay ang 2005 BSP series. Dahil ito mga kabarya, kahit nagsisirculate pa ngayon, ay napakahirap ng hanapin at tinatawag na hard to find. Sa totoo nga niyan mga kabarya, ako ay naghahanap nito. At kung magkano ko babayaran, ito ay depende sa kondisyon. Panoorin nyo na lang. Big 4 BSP series. At maraming salamat mga kabarya.
na sinamahan ako sa kwentuhang ito. Maraming salamat.